Pagmamano. Sa 7 lalawigan ng Aurora, makikilala natin ang isang taong may kakayahang mag-iba ng ating pananaw sa buhay. Sa kakauntimang pagkakataon, darating sa ating buhay ang isang tao na nagpapakita ng tunay na kabutihan at paggalang. Siya ay isang halimbawa ng kung paano tayo dapat maging mapagmahal sa ating mga magulang at maging masunurin na bata. Hindi pa kami tapos lahat kumain. Hindi ba pa rin? Sa mga kakaibang kulturang lokal, madalas nating matuklasan ang mga pamahiing may malalim na kahulugan. Sa mga taga-Bulacan, isa sa mga matinding paniniwala ay ang pamahiin na huwag maglilinis ng hapagkainan kapag hindi pa tapos kumain lahat. Ito'y hindi lamang simpleng pamahiin, kundi isang paraan upang itaguyod ang paggalang sa pagkain at sa mga kasama sa kainan. Sa kanilang mga puso, ang hapagkainan ay sagisag ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Kaya't pinaniniwalaan nila na ang pag-aayos ng hapagkainan habang may natitira pang pagkain ay maaaring magdala ng masamang swerte. Ito'y kanilang isinusulong bilang isang paraan upang ipaalam sa kanilang mga bisita na sila'y kinakalinga at ang kainan ay puno ng kasiyahan. Nakakit lang. Dahil na kasing swerte, ipasok mo. Ngunit sa kabila ng mga pamahiin at tradisyon, may isa pa ring paniniwala ang mga taga-Bulacan na namumukod tangi. Ang paniniwalang hindi dapat magwalis sa gabi. Ayon sa kanila, ang grasya ay maaaring lumabas sa dilim ng gabi. Kahit pinaniniwalaan nilang hindi ito dapat paglaruan o alisan ng pansin. Ito'y isa pang halimbawa kung paano nagmumula ang kanilang mga kapaniwalaan mula sa kanilang pagsilip sa mundong kanilang ginagalawan. Sa mga kwento at paniniwalang ito, nahuhulma ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng bawat lalawigan sa Pilipinas. Bagamat may mga aspeto ng mga ito na maaaring tila kakaiba o kakaunti sa pag-iisip ng iba, nagpapakita ito ng kahalagahan ng pag-unawa at paggalang sa mga kaugalian at tradisyon ng bawat pook. Sa huli, ang pagkakaiba ay nagbibigay kulay at kariktan sa ating buhay at nagpapayaman sa ating kultura bilang mga Pilipino. Ay, ilulugod mo. Ay, hindi pwede matulog pagbasahin. Patuyuin mo muna yan. Sa paniniwalang huwag matulog kapag basa pa ang buhok dahil kapag nanaginip, hindi makakaalis sa panaginip at matatrap habang buhay. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pag-aalaga sa ating kalagayan bago matulog. Ayon sa pamahiin na ito, ang basa ang buhok ay maaaring magdulot ng hindi magandang panaginip na mahirap kalimutan. Maaaring may mga emosyon at karanasan sa mga panaginip na ito na nagiging bahagi ng ating buhay. Bagamat ito ay tila simpleng pamahiin, nagpapahalaga ito sa ating kagalingan at kalusugan sa mga aspeto ng ating buhay, pati na rin sa ating panaginip at mga personal na karanasan. Sa pamamagitan ng kwento ng pangunahing karakter na sumusunod sa mga tradisyon at paniniwala ng mga Tagalog, nagiging malinaw na ang mga ito ay mahalaga sa kanilang kultura. Ang paggalang sa mga mas matatanda, pagtupad sa mga superstitious beliefs, at mga pangarap na makabukas ng grasya ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga hindi moral na pamantayan ng may malalim na ugnayan sa kanilang pagkakakilanlan. Sa mga pangyayaring ito,
Napagtatanto natin na ang mga non-moral na pamantayan ay may malaking impluwensya sa pamumuhay at asal ng mga Tagalog. Ang mga ito ay nagbibigay ng kabatiran, pagkakakilanlan at kahulugan sa kanilang pamumuhay. At sa prosesong ito, nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at tradisyon sa pagpapabuti ng kanilang lipunan. Sa pangkalahatan, ang script ay nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kultura ng mga Tagalog at kung paano ang mga non-moral na pamantayan ay nagbibigay hugis sa kanilang pag-uugali at pagkakakilanlan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga paniniwala at tradisyon ng iba't ibang kultura upang mapanatili ang respeto at pagkakaunawaan sa gitna ng iba't ibang sektor ng lipunan.